AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. I would like to take this opportunity to thank our Senator Kiko Pangilinan for being able to hear personally from him the good news that he brought to us Boholanos and his support to the farmers here in Bohol. So, yung presence niya nagkabigay ng inspirasyon sa mga farmers natin. So thank you very much, Senator Pangilinan. Bilib na bilib ako sa ating mga magsasaka. Ang tibay ng dibdib, ang laki ng ating respeto sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang mga mag-uuma! Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. 8 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Alam niyo na ba yung kalendaryo ho ninyo? Palitpahinan ng kalendaryo, ngayon po yung Desyembre na. Unang araw sa buwan ho ng Desyembre 2025. Bilis ho ng usad ng panahon, ang bilis ng galaw. Ingat ho sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa makibahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin ng isang mapayapang morning, isang mapayapang, isang masaganang almusal. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mangisda at tago sa kanilang pamilya. Of course, kasama dyan si nanay, si tatay, si lolo, si lola, at ang miyembro ng pamilya. Mga ibahagi ng Kapuluan, nagkakarnigan, magkasama ho tayong susubaybay at tutugon pa rin. Pangangailangan po ng taong bayan mga impormasyon na laman ho sa sabing agrikultural. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat po yan nakakalot po ang himpilan ng Radyo Pilipinas. Kita pa rin po ng Presidential Broadcast Service. Nandiyan pa rin po ang RP1, RP2, RP3. Ang Facebook pages, Radyo Television 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCI sa lalawigan ho naman ng Pitig, Ilocos Norte. Parin kay Mayora Gina. Diyan po naman sa lalawigan din ho naman ng Tuguegarao. Yung DWCJ. Ayun. Gandang morning sa mga sambayanang Pilipinong nakatutuko sa atin ngayon. Apo, natapos na ho yung punto sa rally, kanya-kanya tawag sa rally, di ba? Naging matiwasay, nasa 50 mil ba yun? Mga figures, Pero ganun pa man, naging mapayapa po ang lahat. Apo, malakas ang ulan, Okay, ingat po sa mga motorista natin, tambay po lamang sa Pag-asa. Siyempre, tambay po sa mga bumper-to-bumper report galing po sa mga lalawigan. Tutok na ho yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat nga pala kanina doon sa video clips natin. Si Senator Kiko Pangilinan. Kailan ka ba, Sir, kita mai-istorbo minsan sa programa? Tinatarget ka ho namin Maging si Secretary Kiko din ng Department of Agriculture, Sir. Baka naman. Dalawang Kiko ho yan magkatuwang at talagang sanib puwersa. Pilit pong ibinabangon ang sektor ng agrikultura. Ramdam naman habang panahon ay nakalimutan, kayong po tutok na tutok ang ating kasalukuyang administrasyon. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, pakigising lang si mamang tsoper, baka pupungas-pungas ho yan, Iwas aksidente, iwas ako na ho tayo. Yung malagim na aksidente nangyari sa may lalawigan ho ng Albay nung last week yun, di ba? Alam mo yun? Kagad sa van, 11 ba yun? Ingat pa rin. Tunog na naganap po dyan sa Hong Kong. Isang kumpirmadong patay. Babayan po nating Pinay. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Sa ating mga headliners, higit sa 2,000 magsasaka na apektuhan po ng bagyong Verbena at Shearline. Ayaw po naman sa tanggapan ng Department of Agriculture. Adar, nagkalo po ng 1,000 siyempre na e-titles at nagkansila ng 107.7 milyong piso na utang ng mga magsasaka sa Davao Region. Department of Agriculture pinayagan ang pagpasok ng 13 Chilean meat exporters dito naman sa ating bansa.
Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating balitaan. Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Mga biyahero na biyahero ng ating panindang isda, ng baboy, ng karne. Yun, pagka hindi kaya yung long drive at sige, power nap lang, gilid-gilid muna ho tayo para siguradong yung biyahe natin sa maghapon. Importante ho yan. At yung presyohan ng sibuyas ngayon, tutukan ngayong Desyembre, ano? Kasi may mga ibang lugar, mataas ho yung presyo ng sibuyas eh. At yung inyo bang pang Noche Buena, sana nga pang Noche Buena ninyo, yun, na magkasya pa rin. Ang taon naman nakakalipas ho tayo eh. Isa nga mas maganda yung hindi masyadong marami sa chicha, masyadong pipiliin pagkain, nakikita yung mata natin, mas delikado. Pagka na-over tayo dyan, di malayong mapasok ko tayo sa mga ospital. Desyembre, January, nasa ospital ka. Bakit? Kasi na-impact yun, nasobrahan sa kain. Maraming ganun ha. Kaya ingat pa rin mo tayo ha. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Tambay lang sa mga bumper-to-bumper report sa mga detalye ng balita. Abot na sa 2,010 bilang ho ng mga magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Verbena at Shoreline. Sa ulit po ng Department of Agriculture, may lawak na 3,205 hektarya agricultural area sa apektado. 165 metriko tonelada ng agricultural products ang nasira. Naku, sayang na naman ito. Sa kabuuan, sa 57.53 milyon ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura ang naitala po naman ng Department of Agriculture. Partikular na nasira mga pananim na palay, mais, high-value crops sa mga gamitan at makinarya sa pagsasaka. Lubhang naapektuhan ng sama ng panahon ng Mimaropa Region, Western Visayas at Eastern Visayas. Asahan po ng Department of Agriculture na tataas pa ang halaga ng pinsala. Habang patuloy pa rin po naman ang assessment at validation mga apektadong lugar na yun lang. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Kung nagtapos yung Expo, no? Pangulo. Kung yan, no? Sa Maynila, di ba? Samantala, Butuan Diocese idinaan po sa panalangin at pagpapatunog ng kampanya ang suporta sa panawagan kontra korupsyon. Yung tulad, parang ganyan din nangyari sa Berak, sa Catanduanes, no? Muna natin ang mga detalye nga, nakatutog dyan si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakikiisa ang Butuan Diocese sa ginanap na trillion peso march activity sa bansa, ngunit idinaan ang suporta sa panalangin. Ayon kay Butuan Bishop Cosme Damian Almedilla, sa kabuoang 67 diocese sa bansa, isa ang Butuan na sumama sa panawagan na ilantad ang kriminal, ibalik ang pera ng bayan at ikulong ang mga kurakot para ipanalo ang sambayan ng Pilipino. Idinaan ng Butuan Diocese sa panalangin ng protesta at pagsasapubliko ng damdamin ng sambayanan na umaaray na sa lumalalang korupsyon matapos maibulgar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katiwalian sa DPWH dahil sa maanumalosong flood control projects. Saktong alas 12 linggo ng tanghali, sumabay ang Butuan Diocese sa pagpapatunog ng kampana sa mga simbahan sa buong bansa sa loob ng 15 minutos. Hangad ng Butuan Diocese ang transparency, accountability at good governance at panalangin na naway gabayan ng Panginoon ang sambayanan na makamit ang katotohanan, integridad, kapayapaan at malabanan ang matinding korupsyon na nangyayari sa bayan. Mula rito sa Butuan para sa Integrated State Media, Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Jocelyn. Diyan mo naman sa Radyo Pilipinas, Butuan. Nagatid sa ating orasang kapitbahay. 15 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw sa buwan ng Desyembre. Itpahin na ng kalendaryo. Munang itapon yung Nobyembre. Baka may mga sinusulat kayong receivables. Mga bayarin. Mga importante mga inilagay nyo ron. Double check muna ho. Samantala, trillion peso march sa Zamboanga City naging mapayapa naman. Salamat. May natin mga kwento ng balita na katutok dyan si Justin Bolanon, Joy Pilipinas, Zamboanga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naging mapayapa ang dinaos na trillion peso march ang tinaguri ang Pilgrim Walk for Accountability and Justice sa pamunan ng Roman Catholic Archdiocese of Zamboanga o ARCAZ, katuwang iba't ibang progresibong grupo at organisasyon sa lungsod. Wala namang naitalang untoward incident sa nasabing rally at mapayapang nagtapos ang aktibidad sa pamagitan ng candlelighting matapos ang tainting na misa sa Fort Pilar Shrine. Inihayag sa manifesto ni Zamboanga Archbishop Mons. Reverend Julius Tonel ang kolektibong panawagan para sa katarungan at pananagutan
kasagutan hindi lamang sa mga opisyal ng pambansang pamahalaan kundi pati na rin sa mga lokal na opisyal sa lungsod. Panawagan naman ni Reverend Father Celso Manalo II, Director of Social Communication and Mass Media ng ARCAZ, na way pakinggan ng pamahalaan ng boses at ang mga hinaing ng taong bayan lalo na sa isyu ng katiwalian sa bansa. Pinapaalala ni Father Kim sa mga nakaupong opisyal na sila'y niluklok sa kanilang pwesto para paglingkuran ng taong bayan, kaya nararapat lang na bilang mga kawani ng pamahalaan ay ibalik nila ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng masa. Para sa Baong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Oras na natin kapitbahay. 17 minuto na po makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw araw ho ng Lunes. Kuwela, balik sa mga tanggapan. Gising sa mga maagang lalakad. Tayo mga traffic ho. Disyembre na ho ngayon. Talagang yung traffic talagang expected na ho yan. Lalo na pagsapit ho ng hapon, kinagabihan, dire-diretso na ho yun. Ilang peso man sa Agente Oro naman. Mas maagang isinagawa ng... mas maagang isinagawa ito. Alamin natin ang mga detalye na balita niya si Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 30 ng Nobyembre nationwide. Kasama dito ang iba't ibang civic organizations tulad ng Dakila Cagayan de Oro, Cagayan Kontra Korupsyon, Youth Against Kurakot, NAMFREL Cagayan de Oro Chapter at Cagayan de Oro Archdiocese, kung saan nangyayari ang counterpart activity ng Trillion Peso March. Walang masyadong maraming abiso kung bakit one day early ang pagtitipon dito sa Cagayan de Oro. Makikita dito ang iba't ibang mga streamers na dala-dala ng mga dumalo at pinangungunahan ito ng Cagayan de Oro Diocese at Mindanao Kontra Korupsyon. Halos lahat ng dumalo sa rally ay nakaputing t-shirt para ipakita na galit sila sa korupsyon. Mula dito sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Ryan Carbon, dyan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Siyempre, shoutout lang sa sukiyakin natin dyan ang Vice President po ng PhilHealth dyan sa Cagayan de Oro. Si Waring Delio Aceron. Family, kamusta na ho? Yung lang isang kaibigan natin, Kapitan, medyo maaga pinagpahinga ni Loli, no? Ikang kaibigan namin to kasama si Commissioner Nepomuceno. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. 9 na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Samantala, formal nang ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang 1,000 split electronic title sa mga magsasaka sa Davao Region. Sabay nito, mamahagi po naman ang 2,255 certificates of continuation with release of mortgage na tawag na COCROMs at 48.5 na milyong pisong halaga po naman mga makinaryang pangsaka at organic fertilizer. Ang aktibidad ay bahagi po ng pagkapatupad ng New Agrarian Emancipation Act na nakapaloob po naman sa RA 11953. Ay lalim ng nasabing batas ay nabura ang 107.77 milyong pisong utang. Ang halos 2,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, dami nun na nagbibigay sa kanila ng mas matatag na pagmamayari ng lupa. Ito ang kanilang pondo sa pagpapalago ng produksyon at kabuhayan. Ngayon kayo, Secretary Estrella, sir. Kung yung mga, mo, may mga pinapalabas ka na rin gano'n, Morning sa'yo, Ay binigyan din po ni Agrarian Reform Secretary Contrado Estrella III ang patuloy naman na dedikasyon ng pamahalaan sa pagtulong sa mga magsasaka. Aghayag naman ang kanilang pasasalamat ang mga magsasaka matapos matanggap ang matagal nang inaasam na titulo. Ayun, thank you. Yung kanyang tatay, si Contrado Estrella, the senior, magkaibigan matalik naman ng ng Pangulong Ferdinand Edelin Marcos. Si Contrado Estrella III na siyang secretary po ng DAR ngayon, na naman ang best friend at classmate po naman, nakasulukuyang Pangulo ng Bansa, si President Ferdinand Bongbong Marcos naman, Jr. Ganun talaga, Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ako tayo sa Lawag City, Ilocos Norte, walang naging aktibidad sa naganap na may kinalaman sa protesta kontra korupsyon. Mga detalye, dakuan natin si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Payapa ang naging sitwasyon ng Lawag City, Ilocos Norte hinggil sa trillion peso march na kasabay ng selebrasyon ng Bonifacio Day at ilang mga aktibidad sa Ilocos Norte. Sa naging pagroronda ng Radyo Pilipinas Lawag News Team, unang ikinalat ang mga kasapi ng Philippine National Police sa mga lugar kagaya ng St. William's Cathedral na nagsagawa ng First Sunday of Advent Mass, Jesus Reign Philippine Celebration na kung saan walang kinalaman sa anumang rally, marcha o political gathering, at sa Aurora Park kung saan idinaos ang Bonifacio Day celebration sa pamamagitan ng Zumba dance, libreng masahe at gupit. Kasama na din ang pagbabantay sa anumang rally. Ngunit nalaman din ng Radyo Pilipinas Lawag na nagsagawa lamang ng press conference ang grupo ng United Church of Christ in the Philippines o UCCP, ngunit hindi nagrally habang nakabantay naman ang mga otoridad malapit dito. Binantayan din ng PNP Civil Disturbance sa Management ang provincial capital, ngunit walang anumang nangyari. Ngayong Disyembre 1, tinayak ni Deputy Chief of Police sa Police Captain Rogelin Ibe ng Lawag City PNP ang pagiging handa nila sa mga magaganap na aktibidad kagaya ng himala sa buhangin ngayong buwan, pagdagsa ng maraming sasakyan sa panahon ng bakasyon at mga aktibidad sa Pasko at bisperas ng bagong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas Lawag. Ay meron pong thunderstorm advisory ang Pag-asa. At tambay po lamang sa update sa Pag-asa yung kailang 5 o'clock bulletin na ho. Asahan daw po na sa susunod na 2 oras, katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan, may kasamang pagkilat malakas na hangin. Kaya po ng Cavite, Maragondon, Ternate. Kaparehong lagay din po ang sinasabing maranasan sa area po ng Batangas. Kudya ng Kalatagan, ang Lian, mga karating lugar. Dahil dyan, pinag-iingat ating ang lahat at pinamomonitor po sa lagay ng nasabing sama ng panahon na maaaring magdulot po ng pagbaha. Pagguho po naman ng mga lupa. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dahil dyan, alamin natin ang latest sa lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras ngayong Lunes, araw sa ng Desyembre. Ma'am Chanel Dominguez, nasa linya na po natin. Ma'am Chanel, hello. Magandang morning po sa inyo. Radyo Pilipinas. Morning, Ma'am Chanel. Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating update. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakapekto dito sa Mindanao ang inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala, yung northeast monsoon din natin, inaasahan natin magdadala ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan dito sa Batanes. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa. Sigurado pa rin sa ating mga kababayan, magdala pa rin tayo ng payong pananggalangan. Importante yung wala tayong sakit karamdaman sa paghihiwalay at pagpasok po ng taon. Yung mga chicha-chicha nyo riyan, medyo i-monitor ho ninyo. Gamat sinasabing yung 500, kapos daw sa pang Noche Buena. Mahirap din naman yung sobra-sobra. Sobra, pagka sumobra ang takaw ng mga mata natin, baka magtuloy sa sikmura ho yan. Talagang napapasok ng ospital, kakaroon ho ng atake de corazon. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ngayon yung babantayan natin, hindi lang yung pagpasok ho ng taon, hindi paghihiwalay ho. Kinakain ho natin sa paglipas ng taon. Pagpasok ng taon, dapat iniingatan ho natin pare-pareho. Ubus-ubus biyaya pagkatapos sa katunganga, bandang huli, nandun ka paggising mo, ospital na pala. May ganyang eksena So natin, 25 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tuloy tayo sa ating balitaan. Tayo sa Baguio. Okay, manamig ang Baguio ngayon. Trillion peso March protest po naman laban sa korupsyon sa Baguio City, Benguet, naging mapayapa. Mga detalye, nandiyan po naman si Jong Monar, Radyo Pilipinas, Baguio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Tinura ni Baguio City Police Office City Director Police Colonel Ruel Tagel na naging payapa, maayos at matiwasay sa pangkalatan ang naganap na protesta kontra sa korupsyon sa Baguio City. Ayon kay Colonel Tagel, generally peaceful at orderly ang kalahating araw na protesta sa syudad na isinagawa sa Luna Drive, Burnham Park dahil na rin sa maagap na koordinasyon at pagpupulong ng mga law enforcement agencies katuwang ang mga rally organizers. Tinatayang nasa 1,200 individual ang nakilahok sa trillion peso march mula sa Baguio Convention and Cultural Center hanggang sa convergence area nito sa Burnham Park, subalit unti-unting nabawasan na nasa 350 na lamang sa pagtatapos ng programa. Ang protesta ay nilahukan ng mga tagapagtaguyod at miyembro ng Baguio Benguet Laban sa Korupsyon Movement, kung saan hindi lamang sa pagayag ng saloobin kontra sa korupsyon ang kanilang isinagawa, bagkos ay lokal na issue ukol sa modification ng Baguio City Public Market, panganib dulot ng transport modernization at maging ang nakakasirang mining project sa bayan ng Mangkayan, Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Baguio. Ay happy listening lang sa mga nandyan sa Ricafort family sa Baguio. Sa may parte ng Pangasinan. O, Carino. Ricafort family. Taxil family. Ang Baguio sa mga nakatutok dyan. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Samantala, iba't ibang sektor ng lipunan nakisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa Legazpi City, Albay naman. Tayo sa detalye, naman si Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natapos ng matiwasay ang isinagawang kilos protesta nitong November 30 sa Legazpi City, Albay, kung saan iba't ibang sektor ng lipunan mula sa tinatayang 30 organisasyon na kinabibilangan ng tinatayang 4,000 individual ang nakiisa at sumigaw ng hustisya upang mapanagot ang mga mandarambong ng bayan at ganap na mawakasan ang korupsyon sa bansa. Kabilang sa mga individual na sumama at sumuporta sa protesta, ang Simbahang Katoliko, Transport Group, magsasaka, mangingisda, mga professionals, grupo ng kababaihan, urban poor, kabataan at mga estudyanteng may kamalayan sa korupsyong nangyayari sa lipunan. Ayon kay Tetrion Fante, ang tagapagsalita ng Albay Movement Against Corruption or AMAC na nag-organisa sa buong kilos protesta katuwang ang iba pang organisasyon, naninindigan silang labanan ng talamak na katiwalian, partikular na ang isyu ng maanumalyang flood control project sa bansa. Aniya marapat na mapagbayad ang mga opisyal na nagwaldas ng pera ng sambayanan. Kaugnay nito, nagsagawa rin ng mga rallyista ng programang mas sumimbulo sa kanilang hinaing hinggil sa mga mandarambong na nais nilang mapagbayad. Nagkaroon ng presentasyon ng mga talumpati, mga panawagan gayon din ng mga pangkultural na pagtatanghal na bahagi ng boses at sigaw ng mga Bicolanong galit sa mga magnanakaw ng kaba ng bayan. May tema ang aktibidad na lakaw laban sa katiwalian, panagutin, ikulong at ibalik ang pera sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oy, nabuhay si Jennifer Polinar, ha? Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Oras na natin kabibay, 29 na minuto lamang ang makalipas, ang alas 5 na madaling araw. Bago tayo mag-break, inaprubahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. Good morning, Sec. Maraming maistorbo. Ang 3 taong akreditasyon ng 13 Chilean companies na mag-export ng karne ng baka, aboy at manok sa Pilipinas. Isang hakbang man ito na nakikitang lalong magpapaiba sa food sources ng bansa sa gitna po ng patuloy na bottleneck na supply at mga sakit ng mga alagang hayop. Ang akreditasyon ay may visa hanggang 2028 ay nagpapahintulot sa mga kumpanya na magpadala hindi lamang ng karne kundi pati na rin ng mga offal, taba ng hayop, iba pa pong mga byproducts. Ang pag-aproba ayon sa kalihim ay kasunod po ng kahilingan ng gobyerno naman ng Chile at inspection mission ng DA noong Hunyo, dyan po naman sa Chile pa rin. Inalalawak ng bagong akreditasyon ang network ng mga pandigdigang supplier ng karne ng Pilipinas na kinukumpleto ang mga niangkat mula naman sa mga traditional sources tulad po ng United States, Canada, Brazil at maging dyan po naman sa Espanya. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
May sa aming pagbabalik, kailan daw sa makitawan ng simbahan sa Quinta de Oro, nakilawak sa rally kontra katiwalian. Sa aming pagbabalik ho yan. Break muna ho kami, sandali lang. At usap pa rin, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Mamang chopper, baka tutulog-tulog ho yan habang nasa Manibela, pakikalabit lang. Iwas disgrasya, iwas ako na. Iwas damay-damay, babalik mo kami sandali lang. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y mag-inom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan,
bansa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ay, happy birthday muna. Shoutout tayo sa ating mga tropang nakikinig ngayon ng mga nag-celebrator. Kasama natin to dito ha. Kay Mar Macavinta. Mar, happy birthday, magparamdam ka. Kay Restix Katalasan dyan sa US of A. Happy birthday. Kay Ma'am Raquel Reyes. At kay Ma'am ha. Teacher ko to nung high school. At sa iba pa mga nagsaselebrate po na kanilang karawan today. Ligayang karawan. Ayun, parang ngayong araw 18 na panahon ni Sir Zal. Siyempre, primero nakatanggap siya ng liham galing sa kanyang bayaw. Ay nasa Hong Kong. Pinalalayas na doon sa kanila sa Kalamba. Pamilya. Pinalalayas na. Deport na. Bago magpasko, panahon ng Hong Kong. Ay iwas naman sa pag-uusik ng mga kalaban daw. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Easy-easy lang tayo ha sa mga mamang tsuper na tuloy-tuloy sa biyahe pero inaantok. Delikado ho yan. No? Mandamay, pakiusap lang. Ilan no sa mga kinatawa ng simbahan sa Cagayan de Oro na kilawak sa rally kontra katiwalian. Sabi natin ang mga detalye. Nakatutok dyan si Romy Capinyo. Kapin po yan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isinagawa ngayon dito sa Press Freedom Monument ang kalihukan sa Katawan Bato Corruption or Anti-Corruption Rally. Mahigit sa 200 participants galing sa iba't ibang simbahan ang dumalo nitong aktibidad para sa trillion peso March Movement Against Corruption and Political Dynasties. Panawagan ng grupo na mahinto na ang korupsyon dahil kaawa-awa ang mga mahirap. Matatandaan na sa unang March rally noong September 21, ipinawagan ng grupo na wakasan ang korupsyon sa bansa na sumisira sa kinabukasan ng kabataan. Panawagan ng grupo na isiwalat ang katotohanan, isauli ang ninakaw at pananagutin ang may sala. Issue din ito sa konsensya, katarungan at karangalan ng ating bansa. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ang bitin siya, no? Gusto natin, kapitbahay, 39 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Makiusap pa rin sa mga biyahero ng karne ng baboy, ng baka, ng isda. Ano, pagka hindi kaya, long drive po yan. Kilid-kilid muna tayo, power nap. In 30 minutes, okay na ho yun. Balikan naman ni Bella. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ito tayo sa Lucena. 1 trilyong pisong matya laban sa korupsyon. Sinigawa din po ng kabataan sa Katanawan, Quezon. Ang mga detalye, tutukan naman natin si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsagawa rin ng kanilang trilyong piso na marcha ang mga kabataan ng parokya ng Inmaculada Concepcion sa Katanawan, Quezon, kasabay ng aktibidad sa EDSA kahapon. Ipinanawagan ng mga kabataan kontra katiwalian ang pagkakaroon ng pananagutan lalo ng mga nasangkot sa malawakang katiwalian sa pamahalaan. Kasama ang mga pari, Ministry of the Altar Servers at iba pang mananimbahan sa Katanawan na nakiisa at sumuporta sa panawagan na magkaroon ng maayos na pamamahala sa pamahalaan. Samantala, nagsagawa rin ng prayer rally matapos ang 4 p.m. mass kahapon para sa patuloy na panawagan laban sa katiwalian. Sinundan agad ito ng Taizé Prayer o meditative prayer sa Pacho para naman sa March for Transparency and Accountability. Kasabay ng panawagan na manalangin ng bawat isa para sa kapayapaan at kaliwanagan ng kaisipan, lalo na ang mga nasa poder ng pamahalaan na matigil ang korupsyon at kawalan ng katarungan. Ang simbahan ng Immaculate Concepcion sa Katanawan, Quezon ay nasa ilalim ng Diocese of Gumaca.
Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena, nagatid sa ating orasang kapitbahay. 41 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Natin ang Iloilo. Libo-libong individual, nakilok din po sa Trillion Peso March sa Iloilo City. Inungunahan daw po ng Archdiocese sa Baro. Okay. Sa mga detalye, si Amy Santiagudo, Radyo Pilipinas, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinangunahan ng Archdiocese of Haro ang ginanap na kahublagan kontra korupsyon rally sa Iloilo City kahapon bilang pakikiisa sa nationwide Trillion Peso March. Panawagan ni Haro Archbishop Most Reverend Midfield Billones na buhayin ang diwa ng kabayanihan sa gitna ng isyu ng korupsyon sa bansa. Anya, hindi nawawala ang kabayanihan sa Iloilo at naniniwala siya na ang bawat Ilonggo ay may taglay na tapang at malasakit, lalo na laban sa korupsyon. Suot ang kanilang puting t-shirt at pulang bandana, sabay-sabay na nagmarcha ang mga kaparian, pastor, mga madre, youth organizations at iba't ibang civic organizations mula sa University of the Philippines, Visayas at Haro Metropolitan Church patungo sa Iloilo Provincial Capital kung saan ginanap ang programa. Habang nagmamarcha, sabay-sabay nilang isinigaw ang panawagang wakasan ang korupsyon at hiling nila na pakinggan ang hinaing ng mamamayan. Ayon sa organizers, ang rally ay simbolo ng pagkakaisa ng mga Ilonggo sa laban para sa malinis na pamamahala. Base naman sa kanilang tala ay umabot sa 3,000 na mga Ilonggo ang lumahok sa anti-corruption rally. Mapayapang nagtapos ang Trillion Peso March rally sa Iloilo City sa pamamagitan ng isang panalangin at community song. Mula sa Iloilo City, para sa Integrated State Media, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Rin kay Kong Rolex Suplico, naalala ko naman pag Iloilo si Kong Rolex eh. Pero natin, 43 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok tayo. Tayo makakaugnayan, si Joy Bartolome Duldulaw, Branch Director po ng PhilRice Isabela, assistant rin po ng Healthier Rice Program, High Zinc Rice. Kulang tayo sa zinc, ano magiging problema natin? Magiging sakiting ka, magiging pandakeko ka, ganun eh. Nakaka-strobe mo dyan sa zinc sa pag-absorption, dyan yung alak, ba? Yan yung alak. Yung mga pagkain po ng mga whole grains, pagka sobra ka sa whole grains, whole cereal, ay ganun din ang mangyayari. Hindi din ma-absorb, no? Hindi ka rin sa mani para makabawi. Okay. Asalin nyo na po natin. Si Joy Bartolome Duldulaw, magandang umaga po. Good morning po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Diyan na, nagulat lang ako. Sabi ko, tinatanong ko nga kung ano, kasi Sir Joy, diyan pala si Sir Joy Bartolome Duldulaw. Sir, nagasan mo mga Duldulaw? Talagang diyan kayo sa Isabela? Nagkalat nga yata ang Duldulaw kasi ako tubong Ilocos Norte ako, pero dito sa Region 2, nagkalat din, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. So, mga kamag-anak kong Duldulaw, magandang umaga sa inyo. Ang Duldulaw family ang magpapakalat ng zinc rice. Diyan, pagpapan nga ho natin yan. Kasi yung iba dyan, parang baliwala lang at minimenos lang yung usapin ng zinc eh. Doon sa mga gamot na nabibili natin sa mga pharmacy ngayon eh, may mga plus zinc. Unahin nga natin, bigyan nyo muna kami ng pagkaunawa yung mga nakikinig sa atin. Pag sinabi bang zinc, ano ang dapat una nating maisip? Yung brain development, yun ang pinaka-importante kasi pinaka-importante yung brain natin. So, importante ang zinc para mag-develop yung mga brain cells natin. At mataas yung
cognitive development lalo na sa mga bata. So magaling silang attentive sila, nakikinig, at madali silang matuto at mataas ang kanilang memorya. So attention, learning, tsaka memory, yun yung mga nakakatulong ang zinc. Ang zinc din ay importante sa ating immune system. Nagkakaroon tayo ng immune protection. So kung mataas ang immune protection natin, ay matibay tayo sa mga sakit. Importante din ang zinc sa bone health, yan, sa ating skin health. Importante siya sa ating mga panlasa, pang-amoy. At lalo na, nakakatulong din siya sa sight, sa improvement ng ating vision. Yan lang maraming nagagawa ng zinc sa ating katawan. Nasabi pa nga dyan, Sir Joy, pagka daw yung isang ina na nagdadalang tao at manganganak, kung kulang po siya sa zinc, posibleng mababa sa timbang yung kanyang anak? Ay, opo, napaka-importante ang zinc lalo pag nagbubuntis kasi 2 tao na yung sinusustentahan mo ng zinc. Yung nade-develop na bata, yung fetus, at saka yung nanay. So, sabi nga nila, pag kulang ka sa pagkain ng zinc, halimbawa yung karne, shellfish, saka mga nuts, magiging problema natin. Pero meron din namang iba na kumisan nakaka-apekto sa pag-iisip yung absorption ng zinc kasi nga mahilig naman sa alcohol. May ganun eh. Huwag na ho natin idawit si alcohol. Sige, total. Magdi-Desyembre naman, bigyan natin ng konting puwang. Okay, pag-usapan na po natin itong about bigas na meron pong zinc. Paano ho ba yan? Paano ito dinedevelop? Paano ito ginagawa? Ano bang mga expectation natin dito? Ano bang dapat maging pagkaunawa ng taong bayan dyan? Well, 2 proseso ang pwedeng gawin para mapataas ang zinc ng isang commodity like sa pinag-uusapan natin ay rice. Andyan yung conventional breeding, yung natural na breeding, at saka yung biotechnological means ng improvement ng zinc content. So, itong pinag-uusapan natin zinc ngayon ay conventional breeding lang siya. Pinag-asawa yung mga magulang na palay para mapataas yung zinc content. So, i-screen ng mga palay na nasa germplasm ng developer at tinignan kung alin ang mga magulang na to ang posibleng maging pag-asawahin at para yung anak ay mas mataas ang zinc. So, ayun nga dito sa pag-breeding natin ay may 2 varieties na nakitaan ng mataas na zinc. Ito po yung RC460 at saka RC648. Lumabas na po itong 460 noong 2016 at itong 648 ay lumabas approved as a variety noong 2021. So medyo matagal na rin sila. Pero hindi pa natin masyadong napapalawig ang pagpaparami nito kasi nga napofocus tayo sa high yields, mataas na ani. Mataas din naman ang ani ng mga variety na to, nasa 4.7 to 4 tons ang ani nito. Pero since ngayon, ang field rice ngayon ay nagpo-focus na rin sa pagpo-promote. Taga-field rice po ako, Philippine Rice Research Institute. So ang focus, isang programa namin ngayon sa field rice ay mapa-adapt or ma-promote sa mga magsasaka at sa mga consumers ang production at consumption ng high zinc rice. So kasama po ngayon dito ang mga healthy rice, kasama dito ang high zinc rice natin na pinag-uusapan ngayon. Sir Joy, dagdagan niyo pa ngayon pagkaunawa namin. Pag sinabi ho bang high zinc rice, yan ho ba'y natural na sa isang butil ng bigas na meron na siya niyan? O yan po'y dinedevelop o sinasaksakan pa ng galing ho sa prutas? Paano ba? Paano ho bang dapat na pagkaunawa dyan? Pag sinabi bang high zinc rice, matik, meron, kada lahat ng butil meron yan, meron ng iba matataas, meron ng iba mababa? Oo. Gaya ng sinabi ko nung simula pa lang, 2 paraan yan, yung conventional breeding at saka yung biotechnological means or kilala ng lahat na parang genetically modified. Ito pong varieties na tinutukoy ko ay natural lang na content ng pero mas mataas ang count. Sa normal na palay, mayroon kang 16 milligrams per kilogram. 16 milligrams per kilogram. Pero itong mga variety na pinopromote ngayon natin ay nasa 20 milligrams per kilogram. So malaking bagay na po 'yon. 4 grams, 4 milligrams per kilogram. Pasok na yan sa daily zinc requirement, ano? Hindi naman, sir. Ang sa pagkakalkula namin, pag kumain ka ng isang taasang kanin nito ay
pwede na nang tustusan ng 25%, 25% ng kailangan ng katawan sa mga preschoolers, mga preschooler na kids natin. So, ibig sabihin yan, hindi natin iasa lahat sa kanin yung ating ang ating source ng zinc. Although itong high zinc rice ito ay malaki na rin yung naayambag sa kailangan ng katawan na zinc. So, kailangan pa rin natin mag-consume ng mga high zinc sources, kagaya ng mga prutas. Nabanggit mo kanina yung mga seafood ay mababa, hindi naman po. Mataas din ang zinc ng oysters. Mataas yan. Dapat kumain. Kaya iba hindi kumakain ng ganyan, kaya medyo nakapos sa zinc eh. Opo. Ang guava natin ay merong 2 milligrams per kilo. Pero hindi mo naman kakainin ng 1 kilong bayabas. Pero 0.2 milligrams in 100 grams, malaki na rin po yun. So, hindi namin sinusulong na kuhanin lang ito sa kanin na high zinc rice. Dapat balanse pa rin yung ating pagkain. Bagamat balanse ho yan na binabanggit nyo, wala bang pangamba, wala bang overdose risk dito sa zinc na yan? Wala naman po, hindi naman po kasi sobra-sobra yung content niya. Kung narinig po ninyo kanina, 25% lang yung So, hindi isang katutak na kanin na yun ang kakainin mo pag mag-overdose ka po sa zinc. Coming from rice. Ito ho bang mga high zinc rice na yan dito sa Pilipinas, meron bang mga eksklusibong lugar lang matatagpuan ng mga pananim yan? Yan ba dyan lang sa Ilocos o hindi matatagpuan din sa ibang lugar? Nasa promotional phase pa lang po tayo. So, habang pinaparami natin ang binhi ng mga high zinc rice, ay pinapaalam na natin na may ganitong produkto na may mataas ang zinc. Sa ngayon po ay pagpaparami pa lang ng buto ang ginagawa natin. Pero may lugar na po na medyo umuusad na, kagaya dito sa amin sa Isabela, sa Delfin Albano na bayan, nagka-resolution na yung LGU na paparamihin nila yung kanilang produksyon ng high zinc rice at bibilhin ng LGU at yun ang gagamitin ng kanilang bayan sa mga kanilang feeding program at nutritional disaster relief operations or kaya yung pamimigay sa mga empleyado, ganun po. Meron din kaming nagawa ng resolution with the local government of Cabarugis, Quirino. Ang pagpaparami po ng seeds ay hindi lang po nasa Luzon ngayon. Pinaparami na rin po ito sa mga istasyon namin sa buong Pilipinas. So, sa Nueva Ecija, sa Central Experiment Station namin, sa Negros, Occidental, sa Murcia, at saka sa North Cotabato, Midsayap. Sir Joy, paano ho ba, siguro ng iba nag-iisip dyan, meron daw ho bang pagkakaiba sa lasa o tekstura itong mga high zinc rice na yan? Kumbaga sabihin na natin, meron ba idinudulot itong metallic aftertaste o kaya pagkakaiba ho sa pagluluto? Meron bang ganun? Hindi, wala po. Ang lasa nito, ayon sa aming mga pagsusuri, ay normal lang. Hindi naman po ganun karami kasi yung mga yung level ng zinc. So kung ano mang lasa nung ordinaryong kanin natin, itong high zinc rice natin ay ma-enjoy natin kagaya ng mga to. Walang aftertaste, walang amoy. Saka, ang zinc naman po ay non-volatile, so wala naman pong amoy yan. So siguro aftertaste, pero hindi ganun kadami yung zinc niya. So hindi mo mamalalasan. It's similar to any kind of rice that we are consuming. Pareho lang po sila. Kung ito po yung nasa field trial phase pa lamang, kailan po ito magiging available na sa merkado? Kakayanin ba bago matapos ang taon o by next year? Tapos na po ang field trial phase. Nagpaparami na po tayo ng buto. Buto naman, at saka hindi naman kasi may proseso po ang pagpaparami ng buto. Dumadaan po sa certification process ng BPI. So, tapos na po ang field trial. Nagpaparami na lang po ng buto. 2026, sigurado na po tayo sa mass production nito. Kasi itong 2025 ay sinimulan po na po namin magparami ng may nakikinig sa ating interesado. Paano daw makaka-avail, paano daw maka-access sa mga magsasaka natin sa binhi? Ang pinakamadali pong paraan ay lapitan ang aming mga istasyon. Ito nga po yung nabanggit ko kanina, sa Luzon, meron sa Muñoz, sa City of Muñoz, yung Field Rice Experiment Station. Sa Visayas, andyan yung Negros Occidental na opisina namin, at sa Mindanao, nasa
Bual Norte, Midsayap. Okay po. Pero ang isang paraan din po ay mag-text ang ating mga interesadong tagapakinig sa aming text center. Sabihin ko po yung number. Kung ready na po yung mga nakikinig. 0917-111-7423. Yan po ang aming text center number. 0917-111-7423. Ayun po. Okay po. Joy Bartolome Doldolao, maraming salamat po sa pagkakataon binahagi niyo sa amin this morning. Isa po, magkaugnayan pa tayo. Dagdagan pa po natin yung mga kaalaman. May kinalaman po sa high sink rice na yan. Ano? Maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo this morning. Maraming salamat. Mabuhay ka po. Ingat ka, sir. Thank you. Good morning. Morning po, si Sir Joy. Bartolome Doldolao, ating nakaugnayan. Thank you po. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Kaya nga po yung high zinc rice na yan, hindi lang solusyon ho yan para sa malnutrisyon, pati na rin sa pagpapalakas ng ating agrikultura. Siyempre, magtutulungan yung mga kapwa magsasaka, yung gobyerno at yung siyentipiko na susi para mapalaganap po naman yung bagay na yan. Okay, at tabayan na natin yung mga susunod na kwento tungkol dyan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Mantala, DA nagbabala sa fake rice import allocations. Naman natin ang mga detalye yan. Nakatutog dyan si Mary Ann Basdasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mary. Kahiro, pinag-iingat ng Department of Agriculture ang mga nasa rice industry laban nga dito sa mga individual at grupong nag-aalok umano ng pekeng rice import allocation kapalit ng pera. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., may mga impormasyon itong natanggap na may mga nagkakalat ng allocation offers para raw payagan ng ilang importer na makapag-angkat ng bigas pagsapit ng Disyembre. Muling iginiit ng kalihim na nananatiling epektibo hanggang katapusan ng Disyembre itong rice import moratorium. Ipinunto rin ng kalihim na malaki ang naitulong ng unang 2 buwang import freeze noong Setyembre para umangat na yung presyo ng palay sa Isabela at sa Nueva Ecija. Ngunit kahit na umiira itong moratorium, kumalat itong mga solicitation form sa ilang rice miller at traders na nagsasabing makakapag-import umano sila sa Disyembre. Isa pa sa dokumentong umiikot ay yung meron daw official sounding language na tila humihiling ng pagkilala sa DA para sa listahan ng participating miller importers na umano'y magiging bahagi ng Food Security Program sa 2026. Nagpaalala itong DA sa industriya na maging mapagmatyag at agad i-report sa ahensya ang ganitong uri ng panluloko. Sakaling at kaugnay naman ito Kahiro sa ibang balita, epektibo ngayong araw paalala lang natin ng MSRP sa karneng imported, pati na sa sibuyas at carrots. So ang MSRP 370 para sa liempo, 340 pesos para sa kasim at pige, at 120 pesos para sa imported na sibuyas at pati na sa imported carrots. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Salamat din po sa ating mga nakasama sa buong pwersa ng RP1, RP2, RP3. Pa rin po naman ni Julius at si Christopher. Pero ilustre obrigado nag-iiwan na mga bagay na matuwid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa iyo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay minsan pa ho. Tayo basta-basta maniniwala sa fake news, huwag tayo magpalinlang. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Serving the